habang tayo po ay nagpapahinga kagabi, marami pa. Ito pong si retired General Estomo o Jonel Estomo, mga kababayan, ay sumagot na rin dito po kay Jonel, kay Julie Patidongan, na naghahamon po ito na magpakita po ng kanya pong ebidensya at patunayan, mga kababayan, ang kanyang mga ibinibintang. Oh. Retired Philippine Police General Jonel Estomo is suing the whistleblower who linked him to the alleged abduction and murder of dozens of cockfight gamers. Meanwhile, 12 active duty policemen have been asked to respond to the administrative complaint filed against them by whistleblower Julie Patidongan. Jeff Caparas has tonight's top story. Former Police Lieutenant General Jonel Estomo denies any involvement in the abduction and killing of dozens of cockfighting enthusiasts. Mga kababayan, wala daw kinalaman ha. Etong si retired General Jonel Estomo sa mga binibintang nitong si alias Totoy. Mga kababayan, paano kaya? Ito sasabihin natin, dininay po ni General Estomo. Ang tanong kasi dyan, mga kababayan, mga ka-GP Natics, ganito. Maging doon sa congressman kanina na si Sunny Lagon, isipin po natin, ano ang pwedeng maging dahilan? Kasi sabi nila, sabi ni General Estomo, walang katotohanan yan. I categorically deny. Meron pong mga kababayan, meron po siyang liham or meron po siyang salaysay na inilabas. Sabi niya, I categorically deny doon sa ibinibintang ni alias Totoy. Ang tanong, mga kababayan, what's in it for alias Totoy kung bakit niya pinangalanan si General Estomo at itong si Sunny Lagon? Isipin po man natin, mga kababayan, hinulaan niya ba yung pangalan para mabanggit niya itong mga to? May galit ba siya dito sa mga ito kung bakit niya inilabas? Mga ka-GP Natics, dito mapapaisip ka talaga. Imposible naman na nag-random lang ng pangalan itong si alias Totoy, mga kababayan, para magbanggit ng mga opisyal sa gobyerno, magbanggit ng mga opisyal ng mga politiko. Diba? Masasabi po natin na may pinaguhugutan itong si alias Totoy. Kaya nga sabi kong ganon, dalawa lang yan. Either talagang alam niya, pinpoint niya, or baka mamaya may galit lang siya dito sa mga to. Pero mga ka-GP Natics, kung galit lang yan, hindi mo papangalanan itong mga ito na napakalalaking mga tao. Napaka-imposible yan. Unless ikaw talaga ay 100% or 200% sigurado ka, mga kababayan, doon sa mga pinapangalanan mo kasi meron kang personal knowledge sa mga ito. Diba? Ito yung pahayag, mga ka-GP Natics, makikita natin dito. Eka lang. Ito po yung pahayag nitong si General Estomo. Ay. Hindi pa ito sumagot sa aming mga mensahe. Samantala, sumagot na si retired Lieutenant General Jonel Estomo matapos siyang idawit ni Patidongan. Mariing itinanggi ni Estomo ang umano'y involvement sa kaso ng mga missing sa Bungero. Yan, sabi niya, mga kababayan, yan yung binanggit niya sa kanyang official statement. Second, I categorically deny my involvement in any manner and I will present evidence to clear my name, sapagkat ang pag-uugnay sa aking pangalan ay walang sapat na patunay. And while I won't get ahead of any investigation, mga kababayan, tingnan nyo po. Second, I categorically deny my involvement in any manner and I will present evidence to clear my name. Mga ka-GP Natics, paano kaya, ano kayang gagawin o pamamaraan, mga ka-GP Natics? Ano kayang ebidensya ang ipapakita nitong si General Estomo, mga kababayan, para patunayan na mali o kasinungalingan yung ibinibintang sa kanya nitong si Julie Patidongan. Kaya nga sabi ko kanina, ano naman ang mapapala, 'di ba? Ano naman ang mapapala ni Julie Patidongan kung kayo ay
pinangalanan, mga kababayan. Kasi ako, kahit sinong tao isipin nyo, mga ka-GP Natics, imposible naman na magbabanggit na lang ito random na mga pangalan para meron lang siyang maituro. Pwede kasi siyang mabalikan. 'Di ba? Yun ang iniisip ko eh. Kung hindi ka sigurado at nagturo ka ng pangalan, nag-name drop ka, mga kababayan, mga ka-GP Natics, sigurado, kapag mali ang sinabi mo, pwede ka nilang mabalikan. 'Di ba? So it seems like to me, etong sinasabi ni Julie Patidongan ay talagang meron siyang basehan, mga kababayan. Ang mga missing sa Bungero. Inihahanda na rin daw ng kanyang mga abogado ang isasampang reklamo kay Patidongan matapos ang aniyay malisyoso at walang batayang akusasyon laban sa kanya. Naku po, eto, sabi pa rito, at para kay Ginoong Patidongan, sa kanyang ginawang paninira sa aking pagkatao at reputasyon, inihahanda na ng aking mga abogado ang kaukulang kaso sa malisyoso at walang batayang akusasyon, mga kababayan. Sa aking palagay, dito, kung walang batayan ang akusasyon ni alias Totoy, kung kulang sa ebidensya, pwede siyang matalo dito. Pero mga kababayan, minsan, sa batas naman, hindi porket walang ebidensya ay nagsisinungaling na yung tao. Minsan, mga kababayan, dahil nga kulang ang hawak nating ebidensya kahit may alam tayo, again, ulitin ko, hindi ibig sabihin ay mali na or hindi totoo o pawang kasinungalingan ang sinasabi ng tao. Maaring kulang lang yung ebidensya na hawak niya. Maaring, mga kababayan, sabihin natin, di ba, lahat yan mga requirements or sabihin po natin na kailangan kapag ikaw ay mapapatunayan mo yung aligasyon mo, may mga dokumento. Pwedeng may corroboration ng tao. Meron ding statement or may video, mayroong chat, o kung ano-ano pa na pwede pong magpatunay doon sa aligasyon, mga kababayan. Sana naman wag natin takutin yung tao, di ba? Oh. Sinabi naman ni DOJ Prosecutor General Richard Fadulion na muli ring haharap sa korte si Patidongan sa July 22 para sa pagdinig ng nakabinbin nilang petition for bail. Ayon kay Patidongan, handa siyang harapin ito at umaasa siyang magpapakita rin ang 5 pang akusadong security guards ng Manila Arena para tuluyan na silang magkaharap-harap. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionario News Channel. Grabe, napakasikot ng usapin talaga ng missing sa Bungeros, mga kababayan. Ang daming mga pangalan na mga involved dito. Kagaya na nga po, nababanggit Sir Christopher Tagiwag. Yung pangalan, mga kababayan, nasasangkot, nadadamay, or nababanggit dahil po sa pagkakalink ng missing sa Bungeros sa extrajudicial killings, meron pong isang naghalit na senador. Pero mamaya na natin pag-uusapan yan. Balikan muna natin yung usapin po dito, mga kababayan, sa mga binanggit po nitong si retired General Jonel Estomo. Tama naman, mga ka-GP Natics, na mag-usap sila na dapat, mga kababayan, hindi mag-usap sa yung magkakaroon ng pag-aayos. Kumbaga magkita sila in a proper forum, proper avenue or venue, mga kababayan, para sagutin ang mga bagay-bagay. Pero nakita naman natin, sana mayroong magkasa ng resolusyon sa Kamara, mga ka-GP Natics, kasi mas maganda po yun na makita natin talaga kung ano ang katotohanan para mabalansin natin kung sino ang nagsasabi ng kasinungalingan at sino po ang nagsasabi ng katotohanan. Kaya nga sabi ko rito, sobrang daming mga taong involved, sobrang parang masasabi natin talagang mga well-organized, mga kababayan, na organisasyon na talagang masasabi natin ang lalaking tao ng mga involved dito. Hi, Ma'am Marlene. Shoutout po sa inyo dyan sa California. Killing of dozens of cockfights. The retired official branded the claims of whistleblower Julie Patidongan as baseless. Patidongan earlier accused Estomo of convincing businessman Atong Ang to get rid of him. Estomo says he is preparing legal action against Patidongan for his malicious allegations.
The allegations against other cops linked to the case are now being handled by the National Police Commission following the administrative complaint filed by Patidongan and some relatives of the victims. The NAPOLCOM says 18 policemen were named in the complaint. 12 are active police officers while the other 6 have already been dismissed from service. 18 pala yun in total mga kababayan, no? 12 yung active, tapos 6 yung dismiss. Nagpadala na ng summons ang ating IMIS sa 12 pulis na nasa active service para sila ay utusang sumagot. Wala po tayong sasantuhin kahit po sino. Well, kailangan talaga natin dito mayroong maparusahan. Kailangan may maparusahan para mga kababayan ay magmistulang ito po ay modelo, 'di ba? Ng good governance. Kasi syempre, mga ka-GPnatics, alam natin 4 na taon po na nag-aantay etong mga kababayan natin para makamit ang hustisya. Yung mahanap na lang ang kanilang buto ng kanilang mga pamilya. Talagang napaka-importante po nun sa kanila. Lalong-lalo na kung mapapakulong o mabibigyan po, mga kababayan, mapapagbayad yung mga kriminal sa paggawa po ng pagpatay sa missing sa Bungeros. Napaka-mahalagang bagay nito sa atin pong administrasyon ngayon kasi masasabi po natin at ito ay magiging legasiyan na rin ni Pangulong Bongbong Marcos dahil kaya pala niyang, kung halimbawa mga kababayan, hindi ko naman sinasabing ito po ay perfect timing or masasabi natin na talagang matatapos to at mariresolba kaagad. Alam naman natin, sobrang bagal po ng batas dito, sobrang bagal po ng proseso na nangyayari dito sa Pilipinas. But the most important thing is that ito po ay lumalakad, ito po ay gumagalaw, mga ka-GPnatics, at hindi po natutulog. 'Di ba? Yun ang pinakamaganda doon, mga kababayan, kasi 4 na taon nag-antay ang mga kababayan natin, walang nangyari. Kahit meron silang mga identified na mga suspect, pero wala pong nangyari sa kabila ng lahat. Pero sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, kumikilos at hinahalungkat ang bawat detalye at nabibigyan din ng due process kung sino yung mga pinagbibintangan o sinasabing may sala sa mga pagkakataong ito or sa krimen na nangyari sa pagkawala ng mga missing sa Bungeros. Ngayon mga